sa ating Teka Moment. Alam naman natin na merong ongoing construction dyan sa May Naiya. Sabi nila, 10.6% na po ng work ay nakumpleto na po. Yan po ang report ng DPWH. At sabi po nila, ito pong 7 kilometers or 7.15 kilometers na Naiya Expressway. Ito daw po ay mas mare-reduce yung travel time natin going to Naiya tsaka po dito sa may Entertainment Pagcor City. At ito din po ay magkokonekta sa Skyway with the existing SLEX at Sales Interchange. At sabi po nila, ina-expect po, schedule po ang opening nito sa 2015 at 80,000 travelers daw po ang magbe-benefit nito. Ngunit marami po talagang naiaberya. Ako nga, lagi ako dyan dumadaan. Traffic na po sa May Naiya. Misalo na po ang Andrews Avenue, Domestic Road, Mia Road at Diosdado Macapagal Boulevard. Ngunit sabi po ng DPWH, meron naman daw po silang sinasuggest na mga alternate route para po makaiwas sa trapiko ang ating mga boss dyan. Ngunit wala pa nga po tayong listahan. I-update po namin kayo mga boss kung ano-ano po ba itong mga alternate routes para po makaiwas po tayo sa trapiko. Okay, good news pa rin yan. Yes. Okay, para sa akin naman, Teka Moment, alam nyo po, dahil nalalapit na ang Kapaskuhan, medyo talamak na naman itong mga bentahan ng bocha o yung mga double meat na mga karne sa mga palengke. So ngayon, ang ating pong ang pamahalaang lokal ng Maynila ay magsasagawa, kinakasan nila ang pagsasagawa ng surprise meat inspection dyan sa mga palengke po sa Maynilaan. Alam nyo ba na napakaraming sakit na makukuha dito, katulad ng sepsis o yung mga worm na galing sa may baboy na maaaring pumunta sa utak at ikimatay nung kumain nito. Kaya po, kayo mga boss natin dyan na nanonood ngayong umaga, huwag po kayong mabibighani sa mga murang bilihin, lalo na sa mga karinderya o yung mga fly-by-night na mga barbecue dahil yan po yung mga pinagagalingan minsan ng mga tindang bocha at napakadelikado po. Mahalata ito kapag medyo mabalahibo, hindi maayos yung pagkakatanggal sa balahibo ng baboy at may amoy. Pati yung kulay. Pati yung kulay. So, ingat po tayo. Sana maraming mahuli na mga nagtitinda ng mga bochang yan. Alright, so mula sa usaping botsa, good news naman tayo sa lahat ng mga domestic helpers natin dyan sa Hong Kong. Yung 130,000 na Filipino domestic helpers kasi sa Hong Kong, good news dahil merong wage increase sa lahat ng kanilang mga sweldo. So mula sa madadagdagan ito ng Hong Kong dollars, $100 or 517 pesos at gayon na rin sa food allowance na $44. So Hong Kong dollars, which is equivalent to 252 pesos. So ayon pala sa kanilang standard employment contract for hiring sa lahat ng mga domestic helpers, hiwalay pa dapat yung food allowance nila sa mga sweldo nila. So ang minimum na ng sweldo ng mga domestic helpers natin dyan ay 4,110 Hong Kong dollars o 23,000 pesos. At syempre kasama pa dyan yung 964 Hong Kong dollars or 5,554. So good news yan sa lahat ng mga domestic helpers natin, syempre dyan sa may Hong Kong. Okay, so mula sa ating Teka Moment, tuloy-tuloy ang ating live discussion ngayong Workday Payday Wednesday. Sisimulan natin yan syempre sa mga guests natin na puro men and women in uniform. Dahil unang-una pag-uusapan natin yung Lifesavers Run number 2 na Naval Forces Reserve. Gayon na rin ang entrance exam sa mga nais mag-police. Pag-uusapan din natin ang mga responsibilidad ng mga nais ng Naval Inspector General at syempre laban sa bullying. Alamin natin itong Shitukay Karate-do. At makakasama din natin si JC Tejano at si Lulu Lapi sa K-12 Kaalaman. Mapapanood din natin ang I Love My Culture at makakasama nyo ko sa One Life Food. Siyempre, pwede i-like ng mga boss natin ang ating Facebook page, Good Morning Boss. I-follow nyo rin kami, G Morning Boss sa Twitter. Siyempre, pwede rin nila ipanood ang ating mga videos sa YouTube, PTV PH, at live streaming tayo all over the world. Pwede nila panoorin www.ptv.ph. Kaya mga boss, dyan lamang po kayo dahil sa aming pagbabalik, makakasama natin ang ating mga kapatid mula sa Philippine Navy. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Good Morning, Boss!